Ayan mga boss, CT150. So, nakakaawa yung may-ari nito kasi bagong-bago pa to mga boss, CT150. Halos hindi pa naman natatagalan to eh. Kaya lang yung makina niya mga boss, pag nabuksan natin, ayun, basag-basag. Kasi ang nangyari daw dito mga boss, pina-overhaul niya kasi may natunog daw. Ah, Pinaltan yata ng bearing sa sigunyal. Ang problema, nung nabuo, hindi naman daw kumakarga yung battery. Pero tapos ito pa, puro tagas. Yan mga boss. O kaya, sabi, nakadalawang ano na raw ito, nakadalawang overhaul na. Tapos yun pa rin, may problema pa rin kasi tumatagas. Pero dati, una raw ay, yun nga, maingay tapos, ang ginawa, overhaul tapos, nangyari nga, hindi raw kumakarga, binalik na niya ulit sa gumawa. Tapos yun, may na-discover dito mga boss, yung may-ari. Kasi ang history nito mga boss, bago niya dalhin sa talyer or sa shop, nagkakarga. Okay yung battery, okay lahat. Gumagana yung electric start. So, nung naibalik sa kanya, ilang araw lang, nalulubat na raw. So, nagka-problema mga boss. At yun, sila na rin ang nakatukoy kung ano yung naging problema. Kaya hindi ipapakita ko sa inyo kasi ito naman, ang gagawin talaga nito, ang pinaka-concern dito sa atin ay malakas tumagas. Kaya o-overhaul uli kasi tumatagas ay doon pa sa pinakagitna. At yun, napansin natin mga boss, puro pinagdidikitan lang, hindi pinaltan ng gasket. Yung yung overhaul gasket niya mga boss, talagang wala, hindi napaltan ay. So, ibinalik lang, pinagdidikitan lang. Ay, maling-mali yon mga boss. Kasi, unang-una, magtatagas talaga. Kasi, gasket lang ay, gasket maker lang yung ginawa. Kaya, ito yung ginawa nila mga boss. Medyo marami pang lalabas na problema to mga boss kasi yun, walang gamit yung bumaklas. Marunong bumaklas pero walang gamit. So, ang resulta mga boss, masisira yung pyesa. Kabago-bago pa nito, napakarami na ng problema. Kaya, sayang na motor mga boss. Nagdoble-doble gastos yung may-ari. Kaya, yun, doon sa mga may-ari ng motor dyan, pipiliin nyo rin yung pagpapagawa nyo. Kasi sa ngayon talaga mga boss, napakarami na ngayong gumagawa. Kaya lang, syempre, depende yan sa skills. Depende yan sa tools na ginagamit. So, ito mga boss, tingnan nyo kung ano yung ginawa dun sa kanyang magneto. Ayan mga boss, grabe, daming epoxy. Kasi yun nga, pagka wala kayong puller, wag nyo nang piliting gawain. Yung mga mekanikong gumagawa mga boss. Kasi marami ngayon malalakas ang loob. Bumabaklas. Pero, ayan, yung resulta mga boss. Grabe. Yan, no. Tingnan nyo mga boss, Tapos hindi pa hinugasan yan, Kasi ang daming dumi. Hindi, nung in-overhaul, ayan, tatutukla pa. So, hindi talaga to kakarga kasi basag-basag na yung kanyang magnet. So, kung iisipin nyo mga boss, meron pa yung cover dyan eh. Ibig sabihin, napakalakas ng impact. Kasi nagbasag-basag eh. Ayan. Puro palo ang ginawa dyan. Siguro, marunong bumaklas. Problema, marunong din magkabit. Kaya lang yun nga, pag walang proper tools mga boss, sayang ang makina. Kasi yun nga, ayun, magbapalit na ng bago to. Hindi na to titino kahit anong gawin dyan. Kasi yun nga, yung magnet niya basag-basag na. At ang resulta niyan, hindi magkakarga yung battery. So yun, yan yung isang naging problema niyan. Ibig sabihin, problemado yung may-ari kasi sira na nga yung kanyang magneto or yung kanyang rotor mga boss. Akala mo pang RS na yung itsura. Ayan. Dito naman hindi nilagyan ng gasket. Ayan, gasket maker lang 'yung nilagay. So kaya diyan tumatagas din 'yan. Yan, isa pa rin, 'di ba? Kasi parang binuo lang. Tapos itong gitna, yung center gasket niya mga boss. Yan talwasa na. Meron siyang gasket pero puno siya ng sealant. So, ang posible nito mga boss, hindi yan pinalta ng gasket. Basta puro dikit lang.
Ah, Ayan. Tapos, pagbaklas natin, marami pa tayong makikita dyan mga boss. Ito, napakahirap tanggalin kasi puro sininsil na. So, yun nga, sinasabi ko, pag walang tools, huwag nyo nang pilitin kasi kawawa yung makina, kawawa yung may-ari. Ayan mga boss, oh. Tingnan nyo naman yung nut. Oh, grabe ang pagkaasinsil niyan. Ukit-ukit na. So, ito pa. Tinanggal yung mga sa Bendix mga boss. So, tinanggal pala yung mga ruler. So, ayan. Dami. Kawawa. Kawawa yung may-ari nito. Kawawa yung makina. Bagong-bago yan eh. Kaya yun, sayang na makina ito mga boss. Gawa ng, napakabago pa nito. Hindi naman dapat masisira ito ng ganito ay kung inayos lang yung pag-aagawa. Kaya yan, ingat-ingat lang tayo mga boss sa mga pinagpapagawa natin kasi lalong dumami yung problema. Imbis na may tumutunog lang daw na kaunti, ay ngayon ay gastusang malala na yan. At ayun mga boss, babaklasin na natin yung pinakagitna. So wala namang problema ito. Sa kasunod na video mga boss, itatackle ko sa inyo kung bakit mas maganda si CT150 yung makina nito. CT150 kaysa sa CT125. May mga advantage to mga boss. Kaya yun, ako nang hinayang dito at napakabago ay ganito ang nangyari. Kaya yan, baklasin na natin. Tingnan natin yung loob. Baka meron pang iba. Pero kalimitan naman talaga yung reklamo nito mga boss ay minsan ay stick bearing, pero dito sinilip ko naman wala pa, kaya papalitan lang ito ng gasket dito sa pinakagitna. At ayun, wala namang ibang problema mga boss. Lilinisin lang to, papalitan ng center gasket, tapos yun na, bubuuhin na mga boss. Kasi putol-putol yung gasket, nilagyan lang ng gasket maker. Kasi tinignan ko rin sa kabila niya mga boss, walang nakadikit. Basta, yan, may mga patlang-patlang, putol-putol. Hindi, paano yun magkakaigi, putol-putol na nga eh. Buti pa yung nagawa ng Belamoid gasket or yung kahit yung karton na laang. So yun mga boss, next video mga boss, yung mga gearings.